Isang pagpalang umaga mga katoto, sabay-sabay po nating isigaw, every gising is a blessing para sa ating lahat. Ako po si Father Toto ng Mary Hope of Christians Parish ng Mayapa, Calamba, Laguna. Ngayong araw na ito sa ating unang pagbasa sa chapter 3 ng Letter of St. Paul to the Galatians. Grabe. Talagang mararamdaman natin pag binasa natin itong chapter 3. Galit na galit si St. Paul sa mga Kristiyano sa Galatia. To the point na sabi niya, nahihibang na ba kayo mga taga-Galatia? Sino bang gumayuma sa inyo? Dahil meron po ditong sitwasyon na kung saan itong mga Kristiyano sa Galatia ay talagang pinagpalit nila ang presensya ng Diyos sa pita ng laman, sa kamunduhan, sa kalaswaan. Wow, grabe. Alam mo ninyo mga katoto, parang nangungusap ngayon yan, napakadaming mga tao ngayon ang ipinagpapalit ang presensya ng Diyos sa pita ng laman, sa kalaswaan, sa immoralidad. Kasi marami hong tao ngayon, sorry to tell you, pero ang daming tao ngayon ang tamad na magdasal, tamad na magsimba. Kaya ang nangyayari, tumututok sa kalaswaan, tumututok sa kamunduhan. Nasa immoralidad ang kanilang buhay. Mga katoto, ito yung mga tawag ng mundo na hindi nakakatulong para mapalapit tayo sa Diyos. Sana ho, ibangon natin yung ating spiritual life. Unahin natin lagi ang magdasal, ang magsimba, dahil dito makakabuo tayo ng magandang relasyon sa Diyos. At kapag lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, hindi natin makakalimutan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Mga katoto, pahalagahan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, gabi-gabi nagdadasal tayo para mas lalong ipaalala sa atin na yung itsura natin, yung katawan natin, hindi ikaw yan. Ang itsura, pwedeng talagang lumipas. Ang katawan, tumatanda yan. Pero ang hindi natin madidinay na kukupas at lilipas ay yung pagiging anak ng Diyos. Laging magdasal, laging mapaalala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you po sa inyong lahat.